Ang nakalagay po doon, ayoko na. Sobra na. At binubugaw nyo si Beyonce. Aray! Ang saklap! So siyempre ho, ikaw man lumagay sa kay Beyonce at mabasa niyo po yung ganung pag-uusapan ka, sasama po ang loob natin. Kaya siguro si Beyonce ay nag-post ng ganito. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin sandali ho, yung patungkol po kay Beyonce, na kung saan ho, may post na naman po siya. Ang sabi niya po, ayoko na, sobra na. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Beyonce po doon? May kinalaman ho ba yung usapan sa mga GC na kung saan po ay paninira sa kanya? Tapos pangalawa, yung mga nababalita ho o napag-uusapan na patungkol daw sa pambubugaw. Ano, may kinalaman ba yun mga kabayan po natin? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yan, siyempre paalala po muna si Ko Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. Doon po sa mga nag-like at saka nag-follow, maraming salamat po sa inyo. At huwag po natin kalimutan po, sina Kuya Bal Santos Matubang Kalingap Rab, pakisuportahan po sila. At pwede po nating isama yung ating mga kasamahan naman po sa Team Kalingap, mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin. Ito nga pong napapanahon na naman po na mainit na pinag-uusapan ho, yung patungkol pa rin po sa EDSI, may mga ilang issue po dyan, yung sinasabi na mga one-sided. So, yung iba po dyan, na-discuss po natin sa ating live stream. Kaso nga lang ho, ang gusto nating i-highlight sa ngayon, bakit nga kaya merong post si Beyonce o kaya naglabas ng saloobin ho sa social media po uli? Anong ibig sabihin kaya nito mga kabayan po natin? I-discuss po yan. Tapos kaakibat po nito, may mga lumabas naman ho na GC ng isang grupo na kung saan ho yung laman ng pinag-uusapan po nila ay kasiraan ho ni Beyonce. Parang pinipintasan po siya. Na kung saan naman ho, nakita natin, nakapost po sa public. Actually po itong bagay na ito, alam ko na rin po yan, kaso nga lang ho, hindi tayo pwedeng maglabas ng mga ganyang bagay, mga kabayan po natin. Dahil yun po ay private po yun. Bagamat yung laman ho ay hindi kaaya-aya, pero ganun pa rin po So baka magka-problema. So isi-share ko po sa inyo yan mamaya, siguro yung kahulugan na lang. Pero bago po yun, gusto ko lang po munang isingit yung patungkol ho sa salitang pambubugaw. Medyo nagamit ho kasi yan ng ilan sa mga kasamahan natin. At yun po ay tumutukoy kay Beyonce, parang hindi masyadong kaaya-aya po. Siguro po kuha ko ng konting clips lang po muna sa isa sa mga kasamahan po natin. Panoorin natin ito. Ano bang ginawa nyo kay Doc Lab? At bakit si Doc Lab ay ganitong galit na galit? Pero kailangan ba talaga nadalhin to sa social media? Pero ang dami. Anong nangyari? Dapat ay bukos sa charity? Yan. Ano ang pinukusan? Awayan. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Halika ni Doc Lab, supportahan niyo po, guys. Magpaparinig lang naman ako. Tapos saka tayo magbigay ng ating opinion. Tutulungan nila ako. Akala nyo mapa-atras nyo ako? Akala nyo ba raw atrasan kayo? Dudurugin daw kayo at ibubulgar kayo. Na di umano'y binubugaw nyo daw si Beyonce. Hindi nyo ako mapa-atras. Tuturugin ko kayo. Aray ko po. Hindi nyo siya mapapatras, dudurugin daw kayo. Ano bang ginawa ninyo kay Doc Lab? Ano bang mga pinaglalaban? Ano bang mga hinahabol? Ano bang mga pinagdidiskusyonan? Mga kaperahan, mga sponsor, agawan? Ano ba yan? May mga bida-bida, may mga kontrabida. Sino ba kontrabida? Sino bang bida-bida? Okay lang sana kung mayroon ako naging utang sa inyo. Wala akong mga utang sa kayo. Wala nang utang sa inyo. Kung may utang, utang na loob. Kasi wala. Inano ba ito ni Kafodi? Ang mga titas, mga sponsor. Inano nyo si Doc? Nyo. Uga. Dudurugin ko nga ni kayo. Para si Fernando po. Diba? Ano nga ni? Ginagamit nyo si Beyonce. Ginagamit nyo si Beyonce. At binubugaw nyo si Beyonce. Aray! Ang saklap! Binubugaw! Gaano ka totoo? Mabigat ang paratang to. Binubugaw talaga? Binubugaw? Anong, Kafodi? Calling your attention, Kafodi. Ang mga titas, binugaw ninyo si Beyonce. Ay, grabe to. Beyonce, totoo ba na binugaw ka? Doc, parang ang brutal. Doc,
Bakit? Parang ang brutal naman nun. Talaga binubugaw talaga. Para buong mundo yung mapapanood na binubugaw. Binugaw, Beyonce. Nang binugaw ka nga baga? Binugaw ka ng mga titas, binugaw ka ni Ka-Fody. Si Ka-Fody, ang nare-reaction na niya dito eh. Ang bigat niya buong mundo. Beyonce, binugaw. Aray ko, Diyos ko, Ginoo. So yun mga kabayan po natin, yan yung reaction ni Bopil patungkol nga po kay Beyonce na may nagsasabi ho na binubugaw. So ang masabi ko lang dito mga kabayan po natin, baka mali lang po yung nagamit na term. Kasi ho, pag ginamit kasi natin yung pambubugaw, iba ho yung kahulugan nun, ano? Sa tingin ko po, medyo in-exaggerate lang ni Dr. Love yung pagkakasabi. Pero yung ibig sabihin siguro hindi naman ganun mga kabayan natin. Para lang sigurong may mga bagay-bagay o kaya na pag-uusapan na isinishare ho ng ilan. Dahil malamang close kay Beyonce yung isa. So parang ganun pang ibig sabihin. Pero ang sa akin po dito, sana alisin po natin yung, yung term na bugaw. Tapos pakakahulugan naman natin ng hindi maganda. Dahil ho, kawawa naman po si Beyonce, mga kabayan natin. Lalo nung nakaraan ho, nag-issue din po yan. So parang nabubugbog naman po masyado po si Beyonce na alam naman po natin, wala naman po siyang kasalanan. Wala naman po siyang ginagawang hindi natin magugustuhan. O kaya nanira po siya ng kapwa. Wala naman po tayong alam. Ano po? So kung baga ho, naiipon ho kasi. Kaya kung sakasakali ho na mag-post si Beyonce ng kung ano-ano po sa kanyang social media account, minsan iniisip ho natin, ano kayang ibig sabihin nung post po ni Beyonce. So, siyempre ho tayo naman, may mga kaibigan naman po tayo, nagtatanong-tanong tayo doon sa may mga konting access, ano kayang ibig sabihin. So, may nasagap po tayo mga kabayan po natin. Pero bago po yun, i-share ko lang po muna sa inyo, ano nga ba yung post po ni Beyonce. Ito po yun. Ang nakalagay po doon, ayoko na. Sobra na. Ibig sabihin ho, meron siyang saloobin na nailabas niya po doon sa kanyang account. Ano mga kabayan natin. Ngayon ang tanong, ano kang ibig sabihin nun? Kung sa iba ho, baka bigyan naman natin ng kahulugan. Baka ipatungkol naman natin yan sa love team. Ano, mga bayan natin. Pero sa pagkakataon pong ito, sa nasagap po natin, may kinalaman po ito doon po sa convo ng isa sa mga GC na kung saan ang laman po nung pag-uusapan po doon ay patungkol kay Beyonce. At balita po natin, nakarating mismo kay Beyonce. Ngayon ang tanong, sino po kaya nag-share po kay Beyonce para mabasa niya po yung mga kabayan natin? Pero kahit po siguro walang nag-share sa inyong kaalaman ho, merong nag-post din po sa social media na kung saan yung convo na, yung mga screenshot, parehong-pareho rin po ng screenshot na nakarating po sa atin. Actually po, mas nauna po yung nag-message sa atin kaysa doon sa may nag-post. Ano po, kaya nagulat nga ako, bakit ipinost ito? Kasi nag-isip nga kung paano re-reactionan, kaso paano ko re-reactionan to, hindi ko naman to pwedeng pakita. Kasi private convo po yan, no? Kaya ang gagawin po natin dito, ano ho ba ang laman? So mag-share lang po ako ng konti sa inyo patungkol po doon sa laman, pero hindi ko na po pwedeng ipakita at saka ayoko na pong banggitin din po kung anong grupo man po yan. Kasi ang sa akin po dito, mabanggit yung ganitong mga ginagawa para sa sunod ho, iayos mga kabayan po natin. Kasi sa tingin ko po, mali ito. Kasi nung binasa ko po yung mga laman ho, kasi ilang screenshot din po yun, pinipintasan po si Beyonce yung pananamit niya nung may event. So nandoon po yung tipong parang hindi sila masaya doon sa suot. Ano po, na tayo naman kapag nagre-reaction, laging pinupuri natin, ang ganda ni Beyonce. Bagay na bagay sa mga sinusuot niya. So, yung nandun po sa usapan nila, kabaliktaran. Parang, ang pangit niyan, hindi bagay, ganito, ganyan. So, siyempre ho, ikaw man lumagay sa kay Beyonce at mabasa niyo po yung ganung pag-uusapan ka, sasama po ang loob natin. Kaya siguro si Beyonce ay nag-post ng ganito. Sobra na kayo. Ayoko na. Ano ba po natin? Bagamat ako po, hindi ko naman nakausap si Beyonce na yung pinapatungkulan niya nito ay yung GC. Pero sa kutob po natin, malaki po ang chance na ito yun. Kasi yung timing ho, halos tamang-tama lang mga kabayan po natin. So ang tanong po, bakit natin to kino-content? Ano po? Sa inyong kaalaman ho kasi, ito yung magsisilbing aral. Ang pinaka-aral po dito sa mga convo, wag ho tayong mag-uusap-usap dyan ng kasiraan ng iba, lalo na kapag beneficiaries po yan ng Team Kalingap. Kasi hindi po maganda, marami po magtatanggol dyan mga kabayan po natin. Lalo yung pinipintasan natin, alam naman natin na maganda naman talaga. Bagay naman kahit anong isuot. Kung paminsan-minsan medyo pa sexy yung kanyang suot, siguro kung medyo napupunan natin, di bigyan natin ng advice, kausapin natin. Nang hindi ho, pinag-uusapan po sa GC. Ano po, yun po ang may advice po natin. Ngayon doon naman po sa isang isiningit natin kanina, yung sa term na ginagamit lang po siguro, wag nating masamain o kaya bigyan ng kahulugan yung term na bugaw. Kasi nagsisiguro ko po, hindi pwedeng i-apply yung bugaw kay Beyonce po. Ano mga kabayan natin. So, pasensya na po kayo, ingat po tayo kasi yan, mga bata pa po yan. Sabi nga ni Kuya, bali yan po, first year pa lang din. So, nag-aaral yan, lalo kung mahirap po yung course. So, tapos may mga ganito pang nababasa. Talaga mangungunsumi mga kabayan natin. So, parang tulong na po natin siguro sa kamukha ni Beyonce na nag-aaral,
na beneficiary ng Team Kalingap, tulong na po natin. Iwasan ho natin yung siraan po siya. Hindi naman po sa makabiyansi po tayo. Kasi tayo naman po ay makakalingap tayo. Ibig sabihin, ang vlog ni Kalingap Rab ay EDSI, susuportahan po natin pareho yan. Natapat lamang po ngayon na ang topic natin ay related kay Beyonce. Kaya pasensya na po kayo, huwag niyo pong pagkamalian na makabiyansi lang po tayo. Hindi po totoo yon. So maraming salamat po sa inyo. Sana nagsilbing aral po itong dinidiscuss po natin. At sana wag na rin po masyadong palalain. Kung sakaling may mga legal na bagay na po pwedeng maipataw dyan, sila na ho bahala. Nagdidepende naman po yun doon sa nagrabyado po. Kung kaya naman pagpasensyahan, pagpapasensyahan po siguro. Pero kapag po ang dating ay sobra, so sila na po bahala dyan mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating next reaction video po. At kung inyo naman po itong nagustuhan, baka naman pwedeng ipakishare po. So maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain na wakim ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.